At samantala, Department of Finance, iginit na ginawa lang ang nararapat para matiyak na mapakikinabangan ng bansa ang pondo mula sa taong bayan. Yan po inayag ni Finance Secretary Ralph Recto sa kanyang pagharap sa oral arguments ng Korte Suprema. Si Christine Sabaway ng PTV Cordillera sa sentro ng balita. Dinipensahan ni Finance Secretary Ralph Recto ang paglilipat ng idle at hindi nagamit na pondo ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth at iba pang government-owned and controlled corporations sa National Treasury. Sa pagpapatuloy ng oral arguments ng Supreme Court, ipinaliwanag ni Recto na ito ay temporary at common sense approach para hindi na mangutang pa ang pamahalaan para pondohan ang mga pangunahing proyekto ng pamahalaan. Bilang government's chief fundraiser, mandato niya ng DOF na gamitin ang bawat piso o pondo para mas mapababa pa ang utang ng pamahalaan at target fiscal deficit. Last year, we already hit our target of reducing this to 5.7%. This will allow us to sustainably reduce our national government debt to 56.3% in 2028. And now it is our responsibility to repay these large borrowings. We inherited this debt, but we do not intend to simply pass this burden onto the next administration. We intend to try our best to reduce it. Noong nakaraang taon, 60 billion pesos ang inilipat na pondo ng PhilHealth sa National Treasury. Sunod na ililipat sana ang 30 billion pesos, pero naglabas ng temporary restraining order ang Korte Suprema. Nakapagbigay na rin ang Philippine Deposit Insurance Corporation ng 104 billion sa National Treasury. Hindi po pwede na kapag may nakitang malaking pondo na natutulog at hindi nagagamit para sa kapakanan ng taong bayan, hahayaan na lang. Sleeping funds serve no one. Every idle peso is a disservice to every Filipino. Gayunman, sinabi ni Secretary Recto na susunod sila sa anumang magiging direktiba ng Korte Suprema hinggil sa usapin. Pero ayon kay Secretary Recto, posibleng hindi na maabot ang deficit target ngayong taon. Assuming if the ruling were for 2025, that will add a fiscal pressure to our deficit. And that would entail us not hitting our deficit targets this year. And if we miss that, then we may not attain our coveted credit rating upgrade that we foresee in the next 18 months. Christine Bornolia Sabaway para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.